Ang misteryo ng Lemuria, alamat o katotohanan? Isang tanong na patuloy na bumabagabag sa isipan ng marami. Saan nga ba nagmula ang mga tao? Ano ang mga pinagmulan ng ating lahi at paano tayo nag-evolve sa paglipas ng panahon? Paano nabuo ang mga kabihasnan? Ano ang mga maunang hakbang na ginawa ng ating mga ninuno upang makabuo ng mga komunidad at sibilisasyon? Maraming haka-haka sa mundo at isa sa mga pinaka-interesante ay ang tungkol sa Lemuria, isang misteryosong kontinente na tila ba'y naglaho sa ating kasaysayan. Ang Lemuria, na kilala rin bilang Mu, ay isang misteryosong kontinente na pinaniniwalaang lumubog sa dagat libu-libong taon na ang nakalipas. Maraming teorya ang nagsasabing ito ay isang lugar na puno ng hiwaga. Ito raw ay isang lugar na mayaman sa kultura at karunungan. At ang mga tao dito ay mayroon ng mga makabagong teknolohiya at malalim na koneksyon sa kalikasan. Ang kanilang mga kasanayan at kaalaman ay tila ba'y nauna sa kanilang panahon. Pero paano nga ba naging bahagi ng ating kasaysayan ang alamat ng Lemuria? Paano ito nagpatuloy sa ating mga kwento at paniniwala? Ang kwento ng Lemuria ay nagmula sa mga sinaunang paniniwala at alamat ng iba't ibang kultura sa mundo. Ang mga kwentong ito ay nagbigay buhay sa misteryo ng Lemuria. Sa India, mayroong kwento ng Kumari Kandam, isang lupang lumubog sa Indian Ocean. Ang alamat na ito ay nagbibigay ng koneksyon sa Lemuria. Sa Pacific, mayroon namang mga alamat ng Mu, isang kontinente na sinasabing pinagmulan ng mga Polynesian. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng malalim na koneksyon ng mga tao sa kanilang pinagmulan. Kahit na walang direktang pruweba na nagpapatunay sa pagkakaroon ng Lemuria, marami ang naniniwala na totoo ito at posibleng naging tahanan ng isang sinaunang kabihasnan na naglaho na sa kasasaysayan. Ang misteryo ng Lemuria ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at palaisipan sa ating lahat. Saan nga ba matatagpuan ang misteryosong kontinente ng Lemuria? Ayon sa mga haka-haka, ang Lemuria ay matatagpuan sa Pacific Ocean na sumasakop sa malawak na bahagi ng Timog Silangang Asya kasama na ang Pilipinas. Ang lokasyon ng Pilipinas sa gitna ng Pacific Ring of Fire ay nagbibigay daan sa posibilidad na ito ay dating bahagi ng Lemuria. Ang mga bulkan, lindol at pagbabago sa hugis ng lupa ay maaring nagdulot sa paglubog ng Lemuria at pagkakahiwalay ng mga isla sa Pilipinas. Ang mga naniniwala sa teorya ng Lemuria ay naniniwala na ang mga isla sa Pacific Ocean, tulad ng Hawaii, Easter Island at Fiji, ay mga labi ng nawawalang kontinente. Ang pagkakatulad ng mga alamat, paniniwala at kultura ng mga tao sa mga lugar na ito ay nagpapalakas sa teoryang ito. Ang Pilipinas, na matatagpuan sa gitna ng Pacific Ring of Fire, ay mayaman sa kasaysayan at kultura. May mga teorya na ang Pilipinas ay dating bahagi ng Lemuria at ang mga sinaunang Pilipino ay may koneksyon sa mga taong nanirahan sa nawawalang kontinente. Ang mga alamat, paniniwala at tradisyon ng mga Pilipino ay nagpapakita ng pagkatulad sa mga kwento ng Lemuria. Ang mga kwento tungkol sa mga diwata, engkanto at iba pang nilalang ay makikita rin sa mga alamat ng ibang kultura sa Pacific. Ang mga sinaunang Pilipino ay kilala sa kanilang galing sa paglalayag, pagsasaka at sining. Ang mga artifacts na natagpuan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ay nagpapakita ng mataas na antas ng kanilang kabihasnan. Ang mga ito ay nagbibigay ng patunay na ang mga sinaunang Pilipino ay may koneksyon sa mga tao sa ibang bahagi ng mundo at posibleng sa mga taong nanirahan sa Lemuria. Seksyon 4. Mga alamat at kwento. Biringan City, Kabtangan at iba pa. Maraming alamat at kwento ang nagpapakita ng koneksyon ng Pilipinas sa Lemuria, isang sinaunang kontinente na sinasabing lumubog sa karagatan. Isa na rito ang alamat ng Biringan City, isang misteryosong lungsod na sinasabing matatagpuan sa pagitan ng Samar at Leyte na hindi nakikita ng karaniwang mata. Ayon sa mga kwento, ang Biringan City ay tahanan ng mga engkanto at nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao, ngunit nararamdaman ang kanilang presensya. Ang mga mangingisda at mandaragat ay nagkukuwento ng kanilang karanasan sa Biringan City, kung saan sila ay inaakit ng mga magagandang tinig at musika na nagmumula sa dagat. Isa pang alamat ay ang kwento ng Kabtangan, isang lugar sa Mindanao na pinaniniwala ang tahanan ng mga duwende, mga maliliit na nilalang na may kakaibang kapangyarihan. Ang mga duwende ay sinasabing maliliit na tao na may kapangyarihan sa kalikasan at madalas silang nagtatago sa mga kagubatan at kabundukan.
Ang mga alamat na ito ay nagpapakita ng paniniwala ng mga Pilipino sa mga nilalang na hindi nakikita at sa mga lugar na misteryoso na nagbigay kulay sa kanilang kultura at kasaysayan. Kahit na walang direktang pruweba nagpapatunay sa mga kwentong ito, marami ang naniniwala na ito ay totoo at nagpapakita ng koneksyon ng Pilipinas sa Lemuria, isang misteryosong bahagi ng ating nakaraan. Seksyon 5, mga inskripsyon at artifact, mga ebidensya ng sinaunang kabihasnan. Bukod sa mga alamat at kwento, mayroon ding mga pisikal na ebidensya na nagpapakita ng koneksyon ng Pilipinas sa Lemuria. Isa na rito ang mga sinaunang inskripsyon at artifacts na natagpuan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Calatagan, Batangas, natagpuan ang Calatagan Pot, isang palayok na may mga inskripsyon na hindi pa rin lubusang nababasa at naunawaan. May mga teorya na ang mga inskripsyon na ito ay naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa Lemuria at sa mga tao na nanirahan dito. Sa Palawan naman natagpuan ang Manunggul Jar, isang uri ng tapayan na ginagamit sa paglilibing ng mga sinaunang Pilipino. Ang disenyo ng Manunggul Jar ay kahawig ng mga bangka na ginagamit ng mga Polynesian na pinaniniwalaang masentizent ang mga taong nanirahan sa Lemuria. Ang mga artifacts na ito ay nagpapakita ng mataas na antas ng kabihasnan ng mga sinaunang Pilipino at ng kanilang koneksyon sa ibang kultura sa Pacific. Seksyon 6, pagbagsak ng isang sibilisasyon, mga teorya sa pagkawala ng Lemuria. Kung totoo ngang umiral ang Lemuria, bakit nga ba ito nawala? Ano ang mga dahilan sa likod ng pagkawala ng isang buong kontinente? Maraming haka-haka tungkol sa paglubog ng misteryosong kontinente. Ang mga teoryang ito ay nagmula sa iba't ibang larangan ng agham at kasaysayan. Isa sa mga pangunahing teorya ay ang pagbabago ng klima at ang pagtaas ng level ng tubig sa dagat. Ang mga pagbabagong ito ay maaring nagdulot ng malawakang pagbaha. Posible na ang Lemuria ay nalubog dahil sa pagkatunaw ng mga yelo noong panahon ng Ice Age. Ang pagkatunaw ng mga yelo ay nagdulot ng pagtaas ng level ng tubig sa dagat. Isa pang teorya ay ang pagputok ng mga bulkan at ang paglindol. Ang mga natural na kalamidad na ito ay maaring nagdulot ng malawakang pagkasira. Ang Pacific Ring of Fire, kung saan matatagpuan ang Pilipinas, ay kilala sa mga aktibong bulkan at paglindol. Ang rehiyong ito ay madalas makaranas ng mga malalakas na pagyanig. Posible na ang mga natural na kalamidad na ito ang nagdulot sa paglubog ng Lemuria. Ang mga pagputok ng bulkan at paglindol ay maaring nagdulot ng malawakang pagkawasak. Mayroon ding mga haka-haka na ang Lemuria ay nawala dahil sa digmaan o sakuna na dulot ng kanilang mga makabagong teknolohiya. Ang mga teknolohiyang ito ay maaring nagdulot ng kanilang sariling pagkawasak. Kahit na walang konkretong sagot sa misteryo ng pagkawala ng Lemuria, ang mga teoryang ito ay nagbibigay sa atin ng ideya kung gaano kalakas ang puwersa ng kalikasan at kung paano ito maaaring magdulot ng pagbabago sa ating mundo. Ang mga teoryang ito ay patuloy na pinag-aaralan at pinagtatalunan ng mga eksperto. Seksyon 7, Konklusyon, ang paghahanap sa katotohanan. Ang Lemuria ay mananatiling isang misteryo hanggat wala tayong konkretong ebidensya na magpapatunay sa pagkakaroon nito. Gayunpaman, ang mga alamat, kwento at artifacts na natagpuan sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng Pacific ay nagbibigay sa atin ng dahilan upang pag-aralan pa ang misteryosong kontinente. Ang modernong agham at arkeolohiya ay patuloy na nagsasaliksik upang mahanap ang mga nawawalang piraso ng palaisipan. Ang pagtuklas sa katotohanan tungkol sa Lemuria ay hindi lamang magpapalawak ng ating kaalaman sa kasaysayan, kundi magbibigay din sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa ating mga sarili at sa ating lugar sa mundo.